So na-trace ko na yung problema. Itong problema pala niya, yung switch. So hindi na siya mapindot dito sa passenger, pero dito sa driver. So ang ginawa ko, dinisable ko na lang kasi hindi naman kailangan na lagi ako yung ko-control doon sa passenger window. Pero try ko pa rin i-replace to ng brand new. So at least na-trace ko na yung problema. Kasi bago ako umorder, itatry ko sanang i-repair ng lang. Kaya lang wala na talaga. Putol na yung nasa loob niya. So at least, kasi ganun talaga ako. Mahilig ako mag-DIY. Sabi ko nga sa inyo. At saka isa pa, may idea naman tayo sa electrical. Kasi yun naman talaga yung hilig ko. At saka sa Pinas, yun naman talaga yung naging hanap buhay ko din. Hindi nga lang sa sasakyan, pero sa mga bahay. Doon ako naglilinya ng mga electrical. So sabi ko, i-trace ko na lang to. Kasi nung nakita namin, fuse nga ang problema. Kaya pala kasi anong nangyari dito sa switch na to, naka-stack siya ng taas. So ika nga kumukonsumo siya ng kuryente kapag yung naka-switch ka lang pero hindi umaandar yung makina. So naka-stack lang siya ng taas. So disable ko na. So down na lang to sa passenger. So sa driver side may down, may up ng window. Ito kasi dapat nagsiswitch siya ng ganon. Itong isang side, nag-stack up siya. And then nakita ko, ito parang nag-leak na yung hinang niya. Ito. Tsaka doon sa kabilang side, nag-leak na yung hinang niya. So parang kaya nag-stack up tong isang ito, pero itong isa naitatas pa. Try ko lang mapagana to, kaya nag-stack up siya ng hindi na i-move. Ito isa okay pa eh. So testingin natin kung anong kinalabasan. Wala talaga. Yun. Ito pa rin nanagana. Yung sa driver side. Yung sa passenger ayaw. Wala talaga. So wala. Magpapalit tayo ng isang buong ganito. So bibili na lang ako sa Amazon. Napagod ako pagkukot-kot nung sasakyan. Kaya nagluto muna ako. Di pa kasi ako nagbe-breakfast. So tanghalian na rin ngayon. So ito yung tanghalian natin. Kaya nagluto lang ako ng tuyo, itlog at saka nitong bilo-bilo. Ayan, medyo dinamihan ko na. And kasi para merienda ko na rin mamaya. Nakakamiss din kasi yung mga ganitong luto, yung bilo-bilo. Yan, nabibili to ng ready-made na. May sago na, meron ng mga bilo-bilo, may saging, may kamuting kahoy at yung kompleto na as in. Nakakamiss din kasi yung mga ganitong pagkain Pinas. Mamayang hapon baka magluto ako ng pansit kasi yun yung meriendang nakasanayan ko sa Pinas, yung pansit, mga biko, mga ganon, bilo-bilo. Ay kaya lang kabibiko ko lang nung nakaraan eh. May nagre-request nga. Nagawa daw ako ng vlog na gawa daw ako ng recipe ko ng biko. Nung iba ko pang mga niluluto, kagaya nung embutido. So sabi ko, gawin na lang natin tong cooking vlog, sabi ko. Well, today is my day off at napakarami kong gagawin. Babalik ta rin ko tong bed, itong aking carpet, maglilinis tayo, magmamap, magwawalis, maglalampaso. Kasi bihira ko lang magawa to, yung mag-general cleaning, itatapon ko na yung mga hindi ginagamit. And plano kong i-post sa marketplace yung mga hindi ko na nagagamit. Kasi ganun ako kapag may mga bagay akong hindi ko to nagagamit, sayang din naman. Ibebenta ko na lang kahit sa murang halaga, post natin sa marketplace. And then mamaya pagka naglinis tayo, ito pa ba? Titingnan ko yung mga kalat na mga itatapo na. Ang dami ko na kasi ditong yung mga parang basura na natatambak lang. And then yung ibang pwedeng ipamigay, papamigay ko na lang doon sa may kailangan. And then mamaya malaro ko naman yung aking
Yung aking Nintendo, yung aking gusto ko kasi yung mga ganong laro, yung old school, yung mga NES games ba, yung mga Super Mario, Jackal, yung Contra Commando. Doon kasi ako talaga lumaki sa mga ganong klaseng games. Although may kaya naman natin bumili ng PS4, PS5, kaya lang namimiss ko yung mga ganong games, yung mga sinauna. Well, regarding doon naman sa last vlog natin na nabanggit ko nga kung discourage ba o real talk lang yon dito sa Canada. So marami naman ang nag-comment kasi mahilig po akong magbasa ng mga komento ninyo. Kasi gusto ko ding makuha yung mga opinion ng mga nasa loob na ng Canada. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi lang buhay ko ang binabahagi ko dito, kundi yung karanasan ng mga nadito na mismo sa loob ng Canada. Kaya mahilig akong magbasa ng comment para mapanood ng ibang viewers kung ano yung komento ng mga kababayan natin na nadito na inside Canada. Kagaya nito, babasahin ko uli sa inyo yung ibang comment nila do sa vlog natin na ginawa na yon. Sabi nga nito ni Julius Angkol Porao Barbero Bumugas, Bossing, tama naman lahat ng sinasabi mo, ang buhay dito sa Canada. Di tulad ng iba dyan na vlogger, content nila, masarap ang buhay dito. Dapat yung totoo ang sasabihin nila. Ako nga citizen at 9 years na ako sa apartment kami nakatira. May kinomentohan nga akong isang vlogger, puro content niya dito sa Canada. May truck, utang naman. At pati sweldo niya, sinabi niya per oras. Kasama na ang OT. Nakabili kung ano-ano, ngayon uuwi na siya. Kaya sang-ayon ako sa mga content mo na hindi ganun kadali ang buhay dito. Puro sub-sub sa work, kasama na ang OT, bagsak sakit ng katawan, walang pahinga kundi puro trabaho. Oh, can you imagine, citizen na po ito ha. So yung mga content ko na ginagawa is ibinabahagi ko yung mga komento ng mga kababayan natin na nadito na inside Canada. Mapa PR, citizen, or yung mga temporary workers na sabi nga nila nababasa ko. Salamat kuya na ibabahagi mo yung mga karanasan natin dito at yung totoong pangyayari. Kasi tulad mo din ako, nag-expect din ako pagdating ko po dito. Ngayon yung pamilya ko sa Pilipinas, nag-expect daw na pagdating niya daw dito sa Canada, gaganda yung buhay nila. So sabi nga niya, nung ine-explain na niya sa Pilipinas, sa mga pamilya niya, sabi niya malayo pala yung ine-expect ko pagdating ko dito. Well, ituloy lang natin. Sabi nga naman ito ni Jumong, mas maganda manood sa'yo dahil realidad ang buhay Canada ang binabahagi mo. Tapos may nag-message pa sa akin, tuloy mo lang ang content mo sir, at least real talk ang mga sinasabi mo dito. Ayaw kong yung ibang content creator na puro payabangan ang buhay nila dito sa Canada. Sabi naman ito ni Jim Boy 3622, more power po Kuya Perds, God bless always, ingat po palagi. Sabi naman ni Sark Pereira 6664, masakit talagang katotohanan pero gagana ng maayos ang utak. Isa ako sa nagising mo sa katotohanan Kuya Perds. Dati isa din akong naging delusional sa pang-hype ng ibang mga vlogger dyan sa Canada. Salamat Kuya Perds sa totoong info. Sabi naman ni Kuya Marlon, ito ni Cruising Driving School. O sa mga naghahanap nga pala dyan ng driving instructor, i-search nyo lang sa Facebook Cruising Driving School. Ang pinakamahirap gawin ay sabihin at ipakita ang katotohanan. Yan si Perds TV, katotohanan lang. Kaya ito lang ang channel na sinusundan ko, more power. Sabi naman ito ni Helen Bilangin 6562, ignore yung comment na gusto ba niyang magsinungaling ka sa real situation. You will be wasting time replying their makitid na brain. Keep up the good vlogs you make. Inggit lang sila. Sabi naman ni Eyo Tolentino, hey, shout out po kay Sir Eyo Tolentino, bro, you're doing it right and just continue to do what you believe it's right. No matter what others says, just keep your foot always on the ground. God bless Perds. Sabi naman ito ni Sally Velasquez, hindi na maganda ang Canada na gaya ng dati. Kaya mag-iba kayo ng landas. Ngayon, sa Finland ang may magandang opportunity. Sabi naman ito ni Paul Joseph, toxic positivity means lahat na lang overly positive to the point na ikasasama mo na at ng ibang tao. And itong mga desperadong Pinoy naman, mga uto-uto. Pangarap ko ring mag-Canada or US pero hindi ako susugal basta-basta. Dahil alam kong hindi heaven ang buhay sa Western world. Sabi naman ito ni Pables4780, isa sa mga vlogger na imumulat ka sa katotohanan. Good job. And sabi ni Lloyd Lazaro 6567, dami kasing inggit sa'yo sir, hayaan mo silang magsama-sama sa kahirapan. Sabi naman ni Giancarlo Miras, boss, ipagpatuloy mo lang ang tunay na buhay sa Canada. Ikaw Boss Birds ang dapat nilang mapanood kasi maski kami dito sa Spirit World Saskatchewan ay nakakaranas din ng hirap ng sitwasyon. Sana magsilbing aral sa karamihan, walang madali sa buhay, lahat ay dadaan sa parehas na paraan. Mahihirapan sa una. Nasa sa tao ang pag-unlad, hindi sa lugar o bansa. Keep it up, Boss Birds. Sabi naman ni Cherry May Fernandez, totoo daw talaga Birds. Expectation versus reality talaga. Sabi ng kaibigan ko ngayon, noong February lang siya dumating ng Canada. Kung malapit lang ang Pilipinas at wala akong utang, uuwi na lang daw siya.
full-time skilled workers, pathway to PR na nga. Sabi naman ni Sabotahe Fast Trapper, kahit ano or saang bansa, nangyayari ang ups and downs, lalo sa sitwasyon nating mga OFW. Pero mas mainam pa rin na marunong tayong tumanggap, lalo na kung galing rin naman sa totoong pangyayari. Hindi discouraging yan, kundi bilang paalala na rin at gabay. Saludo sa iyo, Boss Birds. Maging grateful palagi. Keep safe and stay real and humble. God bless. Sabi ni Carolina on air, indeed, real talk. Ang contribution po natin ay mag-spread ng awareness sa real situation dito sa Canada. Nahihiya ako pag nag-aas ang friends and family ko from western countries sa pagpe-flex ng mga Pinoy vloggers dito sa Canada. Sinabi ko ang truth na for the views, ang other vloggers, they need magbudol para masustain ang life like nila. Sabi naman ni Mac Brookie, noon pa man dito na ako kay Kuya Perds, makakatotohanan, totoo naman talaga, not only in Canada, kahit saan man talagang lupalop, mahirap ang buhay. Sabi naman ni Ramon Mediana, 7049, buti nga Perds, sinasabi mo ang tunay na totoong buhay sa Canada. Yung iba kasing mga Pinoy na nakarating lang dito, akala mo, napala ng pera sila dito. Ganyan talaga ang crab mentality ng Pinoy. Galing ako ng Australia, mas matindi dito ang yabang ng mga Pinoy. So itong mga binabasa ko, kalimitan dito ay mga nasa loob na po ng Canada. So sa pagbabasa ko ng mga comment, marami din ako natututunan sa kanila. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, gusto kong makuha yung komento ng bawat isa. Kasi doon tayo nakakakuha ng idea. Hindi lang po kasi dito lang sa British Columbia, yung mga nasa ibang lugar na nagko-komento sa atin sa Ontario, sa Saskatchewan, na i-share nila yung mga buhay nila dito. At even yung mga temporary workers, sabi nga po nila, kung nabasa nyo at naintindihan nyo kanina yung mga binasa ko, sabi nga nung iba, o nga po, nag-expect ako na pagdating ko dito, akala ko yung buhay na inaasahan ko, yung expectation nga daw nila, dahil doon sa mga vlogger na napapanood nga nila, nakala daw nila, ganito, yung mga nagpe-flex ng kung ano-ano, then yung iba may mga karanasan din sila na may mga nakakasama silang mga Pilipino dito na gumagawa ng vlog kasi nga, kailangan nila para masustain yung daily life nila dito kasi nga hindi sumasapat yung sahod. Kaya yung iba kung ano-ano na lang ang mga naipopost, yung mga kahit walang katotohanan na hiring. Gaya nga nung nabanggit ko sa inyo nung minsan, nagpicture lang siya doon sa kanyang trabaho. Parang may conveyor yun nakita ko, may conveyor. Tapos yung conveyor na yun, parang sabi niya doon sa caption, nagse-separate lang daw siya nung mga nagdodoble ng mga mali. So, ganun daw kadali. Apply na dito. Sabi niya ganun. Binasa ko yung mga comments, how to apply po. Pero alam ko yung totoong sitwasyon ng tao is cash job po yun. So, sabi ko nga po sa inyo, mali po yun, bawal po yun. Kasi unang-una, nakatourist ka, magka-cash job ka, and then iba-vlog mo. So, may gagawin akong next content. Papakita ko sa inyo yung mga vlogger na na-post na ito na parang anong nangyari, pinuntahan na sila ng immigration. Kasi parang mapapauwi sila. Kasi nga yung gumagawa ng mga vlog, pero ang totoo wala silang maayos na working status po dito. Wala silang working permit. Yung iba naman mga nakatourist tapos gagawa nila ng vlog. So mali po yun. At sana ay mamulat kayo sa katotohanan na hindi lahat ng pinapanood nyo dito, yung mga nakikita nyong hiring, tas how to apply po kayo. Ang totoo nun ay yung taong yon walang maayos na status dito. At yung iba naman ay hindi naman talaga hiring, for the views lang po, para ma-play nyo yung reels nila. Dahil yung mga nakikita ko nga po, hindi naman na talaga nila trabaho yon. Magpipicture lang sila, din lalagyan ng caption, hiring na ganito. Yung sinusubaybayan kong vlogger na isa, hindi na naubos yung hiring niya. Everyday hiring. Lahat na atala ng occupation na i-post niya. Pero ang dami pa rin naniniwala at mga nagko-comment ng how to apply po. Sabi ko nga, napakadali pala talagang utuin ng Pilipino. Kung magpo-post lang ako ng mga hiring, tapos gagawa ako ng another channel or another tapos gagawa lang ako ng mga hiring dito sa Canada. Siguro makakabuo ako ng maraming subscriber. Puro hiring lang ilalagay ko. And then bahala na kayong mag how to apply. So hanggang dito na lang guys, at napakarami ko pang gagawin. Maglilinis pa tayo, magbebenta pa ako ng bote. So napakarami pa. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Hanggang sa muli, see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.